Umarangkada na ang unang araw ng tigil pasada ng grupong Manibela. Malaking tapya sa presyo ng mga produktong petrolyo ang panawagan nila. Ayon kay Manibela Chairman Mar Valbuena, pampagulo lang ang service contracting program. Mas mainam pa raw na ibuhos na lang ng gobyerno ang pondo rito papunta sa fuel subsidy para mas marami pang driver ang makinabang. Nakiisa rin sa kilos protesta ang mga miyembro ng Piston. Ang iba pang detalye ng balitang yan, ihahatid namin maya-maya lang. Simula na ngayong araw ang pagpapatupad ng service contracting program ng gobyerno na layong magbigay ng dagdag kita sa mga tsuper sa gitna ng napakataas na presyo ng petrolyo. Sa ilalim po ng programa, babayaran ang mga tsuper ng 30 pesos hanggang 100 pesos kada kilometro. Depende po yan sa minamaneho nilang pampublikong sasakyan. Sako po nito ang mahigit 800 ruta sa bansa na mga ruta sa mga pangunahing kalsada at mga dumadaan sa mga estasyon ng tren tulad ng LRT at MRT. Imomonitor ng pamahalaan ang mga PUV sa pamamagitan ng manual monitoring at GPS. Kabilang din po sa programa ang 20% discount sa pamasahe ng mga pasahero. Dahil mga major route lamang ang sakop, hiling ng ilang tsuper sa mga secondary road, maisama rin sila sa programa dahil apektado rin sila ng mahal na presyo ng diesel. Napakaganda po sana kung ang lahat po ay makikinabang. Ang sa amin po kasi ay wala po kami sa national road. Nandito lang kami sa secondary road. Paano po kami makakasama dyan sa service contracting na yan? Bakit ayaw i-subsidize ng gobyerno yung kalahati dun sa itinaas ng diesel? Para pare-parehas po kami na makinabang. Posible raw bumalik ang Iran at Amerika sa Pakistan para magnegosasyon muli ayon kay US President Donald Trump. Sabi ni Trump, gusto raw talaga makipagnegosasyon ng Iran. Git niya, hindi papayag ang Amerika na magkaroon ng nuclear weapons ang Iran. Kabilang ang nuclear weapons sa mga hindi na pagkasunduan ng Amerika at Iran sa peace talks sa Pakistan itong nagdaang weekend. Sabi noon ni Iranian Parliamentary Speaker Mohammad Khalibaf, bigong makuha ng delegasyon ng Amerika ang kanilang tiwala sa peace talks. Wala pang tugon ng Iran tungkol sa posibilidad ng panibagong peace talks. Sabi sa Reuters ng ilang opisyal ng Iran, wala pang nakataktang petsa pero posible raw ito ngayong linggo o sa susunod na linggo. Sa ibang balita, huli kamang panloloob sa isang commercial establishment sa Quezon City. Naaresto sa Maynila ang suspect na umamin sa krimen. Balitang hatid ni James Agustin. Dumaan sa bintana ng isang hardware store ang lalaking ito na nakunan sa CCTV sa barangay Doña Imelda, Quezon City madaling araw nitong Lunes. Dahan-dahan siyang bumaba. Nang mapansin ng CCTV camera, tinakpan niya ito. Sunod na nahagip ang lalaki na naglalakad papalapit sa stalls ng katabing supermarket. Sa isang stall kita ang lalaki na binubuksan ng cabinet at may kinuhang pera. Ayon sa pulisya, tumagal ng halos 2 oras ang pagnanakaw. 5 stalls ang pinagnakawan kabilang ang 2 tindahan ng cellphone, 2 watch repair shop at 1 tindahan ng mga lighter. Sa kabuuan naaabot sa 200,000 pesos na halaga ng mga cellphone, iba't ibang klase ng relo at cash ang natangay. Yung nag-open na yung supermarket na ito at dumating na yung mga stall owners and sales representative, doon nila na-notice na yung nanakawan na sila. I think around past 10 na ng umaga. Hindi ito napansin ng mga security personnel who are conducting robbing outside the supermarket. Base sa investigasyon, nang makapasok ang suspect sa hardware store, doon siya kumuha ng mga gagamitin para makapunta naman sa katabing supermarket. Na-access niya yung pinaka-second floor ng hardware store. So ang ginawa niya, dinismantle niya yung glass wall. Since hardware yung kanyang pinasok, tinanggal niya, kumuha siya ng mga tools doon. Kinuha din niya yung mahabang ladder doon sa hardware store. Bumaba siya sa supermarket. Sa iba pang kuha ng CCTV kita ang pagtakas ng suspect na naglalakad papalayo sa mga commercial establishment. Sumakay siya sa tricycle. Nakalaunan din natunto ng pulisya ang driver. Yung sinakyan niya na tricycle, natandaan kung saan siya binaba, somewhere in Sampaloc. Yun yung naging susi natin para malocate natin ng mabilis itong mga suspect. Sa Sampaloc, Maynila, nakunan din sa CCTV ang suspect.
papasok sa kanyang inuupahang bahay. Sa follow-up operation na aresto ang lalaking sospek. Huli rin ang kasabwat na lalaki na hawak pa umano ang mga ninakaw na gamit ng subukan tumakas. Nabawi sa mga sospek ang mga ninakaw na cellphone at iba't ibang klase ng relo. Bakit mo nagawa? Nadala lang po sa kahirapan ng buhay po. Nagkakataon lang po, napadaan lang po ako dun sa area. Hindi naman po kasabot dyan. Wala po ko alam dyan sa mga ganyan. Maharap ang mga sospek sa reklamong robbery. Inaalam pa ng pulisya kung may kinabibilang ang grupo ang dalawa at kung may iba pang establishmento silang pinagnakawan. Sisikapin namin kunan ng pahayag ang mga may-ari ng hardware store at supermarket. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang motorcycle rider matapos siyang mahulog sa bangin sa Banawe, Ifugao. Base sa investigasyon mula sa palikong bahagi ng kalsada, nahulog ang motorsiklo sa bangin. Nangyari po ito bago mag-alas 10 ng gabi nito pong Lunes. Dinala sa ospital ang rider pero idineklarang dead on arrival. Sugatan naman ang angkas. Wala siyang pahayag. Inaalam pa ang sanhi ng aksidente. Nasunog ang isang storage facility sa Barangay Sala sa Cabuyao, Laguna. Lumagablab ang apoy dahil sa mga light at combustible material sa loob. Ayon sa Cabuyao City Fire Station, 4 na pamilya ang apektado sa sunog. Wala namang nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang pinagmulan ng apoy. Nasunog din ang isa namang mixer truck sa San Jacinto, Pangasinan. Ayon sa driver, bumabiyahe siya sa Barangay San Vicente nang biglang lumiyab ang sasakyan. Nakalabas naman siya bago pa kumalat ang apoy. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng apoy. Mainit at marinsang panahon ulit ang aasahan sa halos buong bansa ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, nakakaapekto pa rin sa Northern Luzon ang ridge ng high pressure area. Gayunman, posible pa rin ang local thunderstorms sa ilang lugar. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa ng light to moderate rain sa mga susunod na oras ang ilang bahagi ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Southern Luzon at Mindanao. Posible namang pumalo sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index ngayong araw sa Cotabato City ayon sa Pag-asa. 41 degrees Celsius na extreme caution level ang posible namang heat index sa Dumangas, Iloilo. 40 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Cavite City, Coron, Palawan, San Jose Occidental, Mindoro, Giwan, Eastern Samar at sa Butuan, Agusan del Norte. Dito po sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index, partikular sa Pasay City. Humina na bilang typhoon ang dati super typhoon na nasa Pacific Ocean. Namata niyan 2,535 kilometers silangan ng Central Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot sa 175 kilometers per hour. Sabi po ng Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa nitong pumasok sa Philippine Area of Responsibility at wala ring epekto sa lagay ng panahon sa bansa.